Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, naghain na ng subpoena ang Senate Impeachment Court sa iba't ibang bangko at ahensya ng gobyerno para ilabas ang financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Carpio, kaugnay sa alegasyon ng di umanong hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Kasama sa binigyan ng subpoena ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Anti-Money Laundering Council o AMLC. Binigyan ng hanggang alas 9 ng umaga ng July 30 ang mga bangko at ahensya ng gobyerno para sumunod sa subpoena. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa pagsubpoena sa bank at financial records ni Vice President Sara Duterte? Ano ang reaksyon mo sa pagsubpoena sa mga bank at financial records ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre pinag-uusapan nga ho natin itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nandito na ho tayo sa Article 2. Papasok na ho tayo dito sa Article 2. Ano ho yung sinasabi sa Article 2? Meron daw hong culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust dito ho sa di umanong pagkamal ng kanyang unexplained wealth. Hindi ho maipaliwanag na yaman. Na sinasabi nga ho dito sa Articles of Impeachment, manifestly disproportionate. Ibig sabihin ho, hindi ho tugma sa kanyang lawful income at earnings during her incumbency as public official. Yan ho yung sinasabi. So siya daw ho ay nagkamal ng unexplained wealth na hindi maipaliwanag, hindi ho maipaliwanag at disproportionate nga ho doon sa kanyang lawful income bilang isang public official. At sinasabi din ho doon sa artikulo ho na iyon na siya ho ay nag-fail nga ho na fully and truthfully na i-disclose ho yung kanyang kanilang ari-arian mag-asawa, assets, liabilities and network doon ho sa kanyang mga SALN, Statement of Assets and Liabilities and Network, noong taong 2022, 2023 at 2024. At sinasabi din ho dito sa Article 2 ho na ito na siya ho ay nag-fail na mag-divest at nag-willful na nagpatuloy pa rin daw ho sa kanyang mga business interests during her tenure as Vice President for the years 2022 to 2025. So kung ako ang tatanungin nyo ho, sa lahat ho ng mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ito po ang pinakamabigat. Kasi dito ho sinasabi na meron ho siyang unexplained wealth. At kapag ho meron kang unexplained wealth, saan ho ba nanggagaling ho iyan? Yan ho ang tanong ho ng bayan. So paano ho sila nag-arrive at that conclusion? Kung babasahin nyo ho yung articles of impeachment, sinasabi ho doon ng prosecution na ito nga ho, yung lawful income daw ho ni Vice President Sara Duterte mula taong 2007 kung kailan ho siya naging Vice Mayor up to the time na siya ay naging Vice Presidente. Except yung years nga ho ng 2013, 14, 15 na kung saan hindi ho siya public servant, ay umaabot ho ito sa 30 million pesos. So 30 million pesos. Pero nung in-examine ho nila yung mga kung ano-anong financial records ho ng Vice President, ang nakita ho nilang amount na nabangga ho doon ay 80 million pesos. So sa makatwid ho, ang kaya ho nag-arrive sila doon sa ganung conclusion ay 80 million ho yung mga nandoon sa financial records, etc. Pero 30 million lang ho ang computation nila ng lawful income. Kasama na ho dito yung sweldo bilang isang public official at yun ho mga interest ho niya sa kung ano-ano pang mga negosyo. At yun nga ho kung ano-ano pang mga negosyo, nagtala daw ho ng net loss. So ibig sabihin, wala rin hong naidagdag doon sa kanyang kita, which is 30 million pesos. So yung difference ho niyan, yung discrepancy ho niyan, which is 50 million pesos, yan ho yung sinasabi ng prosecution na yun nga daw ho na
at the very least, yun yung tagong yaman o yun yung unexplained wealth ng Vice Presidente na hindi nga ho nakareflect dito sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth na dapat ho ay taon-taon na idinedeklara ng lahat ng public officials. No? Kahit ho yung pinakamababang empleyado sa gobyerno, nagde-declare ho yan ng SALN. Hanggang ho dun sa pinakamataas, yung Presidente, Vice Presidente. So ito daw ho mga amounts na ito na 50 million, sinasabi ho niya, ay sinasabi ho ng prosecution ay hindi ho nakadeklara doon sa SALN ho ng Vice Presidente. At syempre kung titingnan naman ho yung records na Anti-Money Laundering Council, bilyones ho yung mga transaksyon na pumasok doon sa kanilang mga bank accounts. Pero katulad nga lang ho yung pinapaliwanag natin last time, ang tinitingnan lamang ho doon ay yung mga pumapasok at lumalabas. At yun ho yung tinototal. So hindi naman ho talaga kung magkano yung balanse noong bank account na yun at a particular period of time. So ayan ho. So sino ho yung mga binigyan ng subpoena? Una-una ho yung BIR, Bureau of Internal Revenue. So yung BIR ho, nandyan ho kasi yung mga income tax returns ng Vice President, pati ho na rin ho ng kanyang asawa kung joint filing ho sila. No? So bank returns ho, income tax returns ng mag-asawa. At syempre yung AMLC or Anti-Money Laundering Council, binigyan din ho ng subpoena para ho malaman no? Yung mga bank accounts din ho, no? Yung mga pumasok at lumabas dun sa mga bank accounts ng mag-asawa. At ano hong bangko yung mga binigyan pa ho ng subpoena. Ang dami hong bangko na binigyan. Isa na ho dito yung Metrobank, Philippine Savings Bank, BPI, Security Bank, Land Bank at BDO. So at the very least, meron ho dyan 6 na bangko na meron hong sinasabing bank accounts yung mag-asawa at kaya ho ito pinasubpoena ho ng Senate Impeachment Court. So ito ho yung BIR, AMLC at yung mga bangko. Diyan ho natin naasahan na maglalabas ho ng financial records so, ni Vice President Sara Duterte. So yung BIR ho ay para doon sa income tax returns. Yung AMLC para ho doon sa mga suspicious bank transactions. At syempre yung mga bangko para ho talaga mismo doon sa mga bank account nito nga hong mag-asawa. At syempre, ito lang naman ho yung mga bangko, ang sinabpi na lang ho ay yung mga peso-denominated accounts. Kasi ho, syempre, hindi ho pwede yung mga dollar-denominated accounts dahil meron ho tayong exception ho dyan sa batas. No? So may Foreign Currency Deposit Act ho tayo, no? Na nagsasabi nga ho na bawal hong pakialamanan yung mga bank accounts o tingnan. No? Ito yung mga private accounts nga ho, no? Maliban na lamang kung meron hong waiver, no? O pagpayag o consent yung mga depositor. So bawal hong tingnan ho yan yung mga dollar-denominated or foreign currency-denominated accounts. Bawal hong tingnan yan. Kaya ho ang pinasabpi na lamang ay yung mga peso-denominated accounts. At syempre meron din ho tayong problema doon sa BIR kasi ho ang Section 71 nga ho ng NIRC, National Internal Revenue Code. Ito ho yung batas na sumasaklaw ho sa pagbubuwis sa ating bansa. Pagbabayad ho ng buwis, ano ho yung karapatan ng mga taxpayer, etc. So ang sabi ho doon sa ating NIRC o yung tax code ho natin, yung mga tax returns ho kapag ho ito ay i-file na ho dito sa ating BIR, sila ho ay magiging public record na ho. Public record na ho yung mga tax records. Kaya lamang ho, pwede lamang ho silang buksan at inspeksyonin kapag ho merong order yung presidente. So kapag in-order ho ng presidente na buksan o i-open, i-inspect yung particular na income tax return ng isang individual, ayun lamang ho yung pagkakataon na kung saan maaari ho itong buksan. So, at yung isa pa hong exception, kapag ho nagkaroon ng waiver o nag-consent ho yung individual na taxpayer para ho maaring buksan o inspeksyonin ang kanyang tax records. So, yun lamang ho iyon. At syempre wala pa ho tayong naririnig na meron hong utos no, para i-open at i-inspect nga ho itong income tax records ni Vice President Sara Duterte. At syempre nauna na nga akong sinabi ni Yusek Claire Castro no, na dapat yung Senate Impeachment Court ang mag-utos ho niyan at hindi ibigay ho sa Pangulo. Pero yun nga ho, ito ho yung nandoon sa National Internal Revenue Code or Tax Code na exemption na kailangang ipag-utos ho ng Presidente yung pagbubukas at pag-i-inspect noong mga tax records ng kahit na sinong individual.
So kaya ayan ho, binigyan ho sila hanggang July 30, 2026. So yan ho ay sa Webes, no? So Webes na ho yan, July 30, at hanggang 9 a.m. nga ho ng July 30, kailangan ho nilang ipasa etong kanilang mga bank records, financial records na hinihingi nga ho ng Senate Impeachment Court. Pero yun nga ho, sinasabi ni Senate President or presiding officer, no? Senator Cheese Escudero, sinasabi ho niya, hindi naman ibig sabihin na pinag-utos nila, pinasabpinan nila, bubuksan na ho nila. So meron pa ho mga mangyayaring debate dyan sa susunod na linggo. So yan ho yung aabangan natin. Siyempre magbibigay ho ng itong mga bangko at yung mga ahensya ng gobyerno, ibibigay ho nila yan. Pero kung bubuksan nga ba ho doon sa Senate Impeachment Court at gagamitin ito bilang ebidensya, ay ayan ho yung malaking tanong ho natin. Kaya ho tayo ho ay sumubaybay dito sa mangyayaring impeachment trial sa susunod na linggo, at napaka-importante na ho nung tatalakayin ng articles of impeachment. Ito nga ho sinasabing pagkamal ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.